Hi, hello mga ka-adventure, it's me again at welcome sa ating second channel, Francie TV. At ngayon, ang natin, episode 2 ng ating vlog dito sa ating pag-aalaga sa crayfish. Ngayon, medyo karoon ng konting problema, kaya ngayon lang ako ulit makakapag-update. At pasensya na kayo kung medyo hindi ako masyadong makapag-upload kagad dito sa second channel ko, dito sa ating channel tungkol sa pag-aalaga ng crayfish. Medyo busy tayo, Ngayon, yung naging problema ko, ewan ko, malaki naging problema ko Kasi nga, napapadalas yung pag-ulan ngayon, kaya minsan hindi ko na monitor, yung natin, itong mga alaga natin na crayfish. Kasi yung mga nauna nating craylings, nagkaroon ng problema. Yung iba, namatay. Ito, pakikita ko sa inyo. At ito ang mga problema ngayon mga ka-adventure. Kasi hindi ko masyadong natakpan ito, itong tab. Ito, hindi ko masyadong natakpan ito kagabi. Medyo nakaawang. Kaya may cover kasi siya. Ngayon, nakaganyan lang siya Ngayon, ganyan lang siya. May konti siyang bukas dito. Ngayon, umulan ng malakas kagabi. Umulan ng napakalakas. Siguro na yung tubig pumasok dito, yung tubig ulan. Kaya humalo sa tubig dito ng crayfish. At ito ang nangyari. Kung makikita ninyo, mayroong mga namatay. Ito, pakikita ko sa inyo. Yan. Yan katulad nito. Yan, isa na to. Bali, ito yung mga unang anak nung unang female crayfish natin, si Eve. Yan, pinangalanan natin yung si Eve. Tapos ito pa, ang dami ngayon ko lang na ayan ito pa umalo yung tubig ulan kagabi kasi nga hindi ko natakpan ng maayos. Ayan, ang dami pa yan, ang dami pa. Kaya ginawa ko, nung nakita ko, binawasan ko na kagad ng tubig. Yan, binawasan ko na kagad ng tubig para dadagdagan ko siya. Kasi baka, ang isang nakukuha ko rin kasi, yung ulan, baka merong acid rain, humalo sa tubig. Kaya, mga nangamatay yung crayfish natin, Yan yung craylings. At yan ang update, sa, natin, sa ating craylings. Sayang, ito pa naman yung mga unang anak na ni Eve. At ito naman yung update natin sa ating yung trio natin, unang trio. Ngayon nandito yun siya ito si Maria yung nandito Nandiyan sa Maria. Meron na siyang buried na siya. Buried. Ngayon si Eve nandito sa ilalim. Tsaka si Adan. Ayan nagtatago. Magpapalit na rin ako ng tubig ngayon para parehas ng malinis itong tubig natin dito sa tub. Sasabayan ko na ng paglilinis. Medyo madumi na rin kasi nagpapalit kasi ako ng tubig every once a week Every once a week. Kaya makikita ninyo medyo hindi ko kasi tinatanggal ito yung mga ganyang kulay green. Hindi ko na kinukuskus yan kasi nga alam ko mga algae para maging oxygen makapagbigay ng oxygen, tsaka regulate din ng tubig, nalilinis nila yung tubig kahit paano, nakakapagbigay ng recycling procedure sa paglilinis ng tubig. Hindi katulad kasi dito, nalinis ko kasing mabuti ito, nakiskis ko, kaya walang tumubong mga kulay green yung algae. Yan dami pang patay Yan, nakakapanghina ng loob. At ganyan talaga mangyayari kasi first time nating mag-aalaga, hindi pa natin alam, tsaka hindi pa natin gamay yung tamang proseso ng kung paano pagmomonitor, pag-aalaga. Kaya nga sa video na to, ginawa ko tong channel na to para pare-pares tayong matuto. At yun ang isang natutunan ko na napapanood ko naman sa ibang content creator na gumagawa din ng ganitong pag-upload tungkol sa pag-aalaga ng crayfish, na talaga palang minsan masama rin yung nahahalo yung tubig ulan ng direkta sa crayfish natin.
Kaya pala yung mga ibang mga malalaking crayfish farm nag-i-establish sila, gumawa ng bubong para paproteksyonan yung kanilang crayfish farming. Yun din ang isang inaano ko doon, yung water assimilation ba na tinatawag. Tama ba yun? I-correct nyo na lang ako kung mali ako. Ayun ang sitwasyon. Kaya medyo parang mabigat sa loob kasi halos 3 buwan ko na rin na monitor ito at natutuwa ako sa una dahil yung progress ng pag-aalaga ko, nakikita ko medyo muusad unti-unti. At syempre kasama to na may experience mo yung mga ganitong bagay, kaya okay na rin kahit paano sa umpisa natututunan na natin yung mga ganitong mga hindi natin nalalaman. Through experience, unti-unti a-adapt natin yan, yung mga proper way, tamang pag-aalaga ng crayfish. Di bali hindi pa tayo dito nakakapag-provide ng proper filter para sa kanyang tubig, kasi nga medyo walang pa tayo sa budget, tsaka inaaral pa din natin yung paraan. At yan mga ka-adventure, pakikita ko naman sa inyo yung second batch ng craylings natin. Di bali ito yung mga craylings na to ni Maria, nung isang female natin. Ayan. Dito kasi safe ito safe itong tab na to. Dito kasi siya nakapwesto sa ilalim ng hagdanan. Tapos meron siyang cover. Ito yung cover niya Tinakpan ko siya kaya safe siya. Kaya wala siyang walang namatay dito. Ayan Kung makikita ninyo sa video. Ayan. Lalapit ko pa. Ayan, kung makikita ninyo sa video. Mga nakatago Puro mga nakatago ngayon sila sa hides. Pero wala naman akong nakikitang mortality. Okay sila. Di bali mag-iisang buwan na rin sila mula nung pinagpag natin. At nakikita ko naman na maganda naman yung nila. Tuloy-tuloy naman yung paglaki nila. Meron na rin ako nakikitang mga nagmo-molting. Hindi ko na lang nabibidyoan kasi minsan mahirap i-monitor Hindi ko alam yung oras nila, kung anong oras sila madalas nagmo-molting during the day at saka during the evening. Pero wala namang mortality. At para sa mga viewers natin na halimbawa mapadaan itong channel ko sa inyo at mapanood ninyo at nag-aalaga din kayo ng crayfish, magbigay naman kayo ng suggestion or mag-comment na lang kayo. At siya nga pala, ang pinapakain ko ngayon dito, PO4. Kasi dapat PO1 or PO2 sa mga craylings. Hindi pa tayo naka-order pero order tayo nun. Pero sa ngayon, parehas kong pinapakain sa kanila yung PO4 na sinking pellet. Pati dito sa mga natin, sa mga ito, yung pinaka mother crayfish, PO4 din yung pinapakain natin. At ayan, di bali mga ka-adventure, ito lahat ng mga mortality natin kung nakikita ninyo sa video, nakakuha ko ng lahat. Di bali 47 pieces din silang lahat. Meron pa naman na malalaki na Di bali ito yung sample ng isang namatay Kita nyo, halos 1 inches na siya. Ayan, 1 inches na yung after 1 month. Magandang na ba yan? Magandang sign na yan ng pagpapalaki ko sa 1 month na 1 inches. Tingnan natin ngayon after 1 month uli kung mabubuhay pa yung iba at kung gaano kalaki. Sayang ayan ang itsura niya. 1 inches, 47 pieces lahat ang namatay. Di bali na nabawasan ko na ng tubig. Ayan, at least marami pa rin man akong nakikitang mga malalaki dito. Marami pa akong nakitang malalaki. At dadagdagan na lang natin ng tubig. Ayan, halos 70% yung tinanggal kong tubig. Kasi nga para mawala rin yung ng ulan. Tsaka baka isang ina-expect ko din, baka nag-build up na rin yung ammonia. At ito mga ka-adventure, pakikita ko sa inyo.
bigyan ko na rin kayo ng update dito kay Maria. Ito si Maria. Tingnan natin yung kanyang itlog. Yan. Ayun, oh. Ayan ang kanyang itlog. Bali, kabubuntis niya lang eh. Siguro mga 1 week old pa lang ito. Ayan. Buntis na si Maria. Ayan. Bababa ko na kaagad para hindi may stress. Papalitan na rin natin siya ng tubig. Ayan. Dito ko muna siya nilagay pansamantala. Ayan. Kung makikita ninyo, yung tub, meron ditong isang plastic tub. Diyan ko muna siya nilagay. Tapos nilagyan ko ng butas sa ilalim para yung hangin, magkaroon siya ng hangin. Para at least nakakahinga siya. Ayan. Sineparate ko kasi para hindi siya ni Adam. Nandito na yung isa, si Eve. Nandiyan si Eve sa ilalim. Kaya sana mag-mate uli sila, para mabuntis uli si Eve. At gusto ko rin malaman sa mga ibang viewers natin na kung nag-aalaga man kayo ng crayfish, di bali ang pakain ko sa mga kraylings ko ay 3 times a day, isa sa umaga, tapos sa tanghali, pati sa gabi. Ayan. At napanood ko rin sa mga ibang content creator kasi na nag-aalaga ng crayfish, yung mga content creator na merong farm ng crayfish, ay nagpapakain sila ng 3 times a day. Ngayon ang pakain ko lang naman, konti lang, tsaka comment nyo naman kung tama yung pinapakain ko, kung pwede ba yung PO4, baka mali rin ako. Comment nyo lang, kasi nga nag-aaral pa lang tayo sa ibang makakapanood nito na mga nag-aalaga din ng crayfish. Yan, para matuto tayo, palitan tayo ng information. Comment nyo lang. At sa mga viewers din natin na nanonood, lalo na sa mga wala ding alam sa crayfish, sana meron din akong na ibabahagi sa inyo, At maraming salamat sa panonood. At yan yung second update natin dito sa ating channel, sa Francie TV, tungkol sa pag-aalaga ng crayfish. At unti-unti mag-ano rin tayo ng ibang mga gamit tulad ng mga test kit, katulad sa test kit sa tubig, yan, pati sa ammonia. Unti-unti. Tapos gagawa rin tayo ng mga filter natin. Kung makakagawa tayo ng mga DIY filter, gagawa din tayo. At pag-aaralan natin lahat. Step by step lang tayo. Dito sa channel natin, usad-usad tayo. Hindi naman natin kagad lahat malalaman. Kaya samahan ninyo ako ulit sa susunod na update ko. At maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan nyo, paki-like naman dyan. At maraming salamat po ulit. See you sa next update.